Ha, ano naman yun, ikaw talaga, isusurprise mo pa ako. Dinala siya ng kanyang boyfriend sa pinakasulok ng unibersidad, sa likod ng lumang mga silid na nagsisilbing bodega roon. Isinandal sa pader, hindi alintana ang dilim kung saan mapusyaw na ilaw sa di kalayuan na poste. At liwanag ng kalangitan lamang ang nagsisilbi nilang ilaw. Agad pinupog ng halik ang nobya at Dandreb, kala ko may ipapakita ka lang, nakikiliti ako, sinundan ng pinong hagekjek ng babae. Ito ngang papakita ko sa'yo, babe, ang pagmamahal ko, Ay, hihihihi, ano ba, may kiliti ako riyan, habang hinahalikan siya sa leeg, pinahiga siya ni Dandreb sa patong-patong na mga walang laman na sako roon. At saka nanginginig ang katawan sa excitement na hinuhubad nito ang kanyang uniforming polo. Pero biglang napaigtad si Rose, ay, ano ba yun, Makati? At nang may mahawakan, natataranta na itong tuluyang napatalon. Uod, ang daming uod dito, at biglang umalingasaw ang kakaibang amoy sa likod ng mga sakong yun. Ang baho, nagulat ang nobyo, agad binuksan ang kanyang cellphone. Alis, umalis ka riyan, inilawan nila ng cellphone ang patong-patong na mga sako. At gayon na lang ang kanilang pagkabigla, nakita sa liwanag ng cellphone ang tumpok at mga nagtatabahan. Naglilisaw na mga uod, mula sa ilalim ng lupa. Nanlalaki ang mga mata ni Dandreb, shit, hinihila siyang pilit ng nobya. Umalis na tayo rito, umalis na tayo, Dandreb, kinaumagahan. Agad dinampot ni Bettina ang cellphone sa mesa sa kusina, nagliligpit na siya ng pinagkainan ng mga anak. Hello, Han, kumusta na? Nakapasok na ba si Celine? Iba ang tono ng pagtatanong ni Rudy sa asawa. Nakaalis na kanina pa, Han, kinitig ni Andeng, bakit? Habang nagsasalita si Rudy sa kabilang linya, shock na shock si Bettina. What, samantala, nakarating na sa harap ng unibersidad sina Andeng at Celine. Tak-ang-taka sila nang makita ang nagkalat na mga mobile patrol sa tapat ng gusali. Nakakordon din ang lugar, ano kayang nangyayari? Hindi tayo pwedeng pumarada malapit sa school, ate, dito lang tayo sa malayo. Hindi rin makapasok ang lahat ng mga estudyante sa gusali, may isinisigaw ang pulis sa megaphone, katabi nito ang mga staff sa school. Suspendido po ang klase ngayon, maaari na kayong umuwi sa inyong mga bahay, maghintay na lamang ng update sa inyong school. Ano raw, bakit daw naririnig nilang bulong-bulungan ng mga estudyante? Ewan, hindi nga namin maintindihan nang magring ang phone ni Celine, nasa kabilang linya ang kanyang ama. Hindik na hindik ang dalaga, lalo na nang makita niya ang inilalabas na isang cadaver bag, sabay ng mga usap-usapan sa paligid. Si Mang Pulay yun, yung janitor nating biglang nawala, nakita sa likod ng bodega, nakabaon sa lupa. Ha, kapwa shock sina Celine at Andeng sa kanilang mga naririnig. Ang pinaniniwalaan ng mga estudyanteng nag-resign na janitor ay natagpo ang nakabaon sa likod ng isang bodega sa loob ng unibersidad. My God, may killer pala rito sa school natin. Hindi malaman ng pamunuan ng unibersidad kung paano magpapaliwanag sa mga autoridad. Nagkalat na rin ang mga reporter sa paligid nag-uulat. Isang buwan na umanong nawawala, mga tagapakinig, ang matandang janitor, inakala ng pamunuan ng university na inabandona nito ang kanyang trabaho. Habang ini-interview ng mga reporter ang ilan sa mga estudyante sa paligid, napansin ni Andeng ang nasa 56 anyos na babaeng nakatalukbong ang ulo sa tabi. Titig na titig dito si Andeng, kasama ito sa mga nag-uusyoso. Tila mailap ang mga mata ng babae sa paligid, nagtatakip ito ng panyo sa kanyang bibig. Nasa loob pa sila ng van, hindi nakatiis si Celine, binuksan niya ito para makitang mabuti ang nagaganap sa harap ng universidad. Nang Miss Celine, lumingon si Celine mula sa kanyang kanan, nakita niyang humahangos papalapit. Si Jane, nalaman din ito ang nangyari at siya'y hindik na hindik. Grabe, kakasimula pa lang ng klase, itong sumalubong sa atin. Oo nga, nakakatakot, gaganito ba talaga rito? Hindi at ngayon lang may nangyaring krimen dito, tahimik ang school na ito. Walang magulong fraternity, walang away na asin papatay na. Pero, paano yan, iimbestigahan pa ang school, suspended ang klase. Maghihintay tayo kung kailan i-announce na may pasok na, di talaga kapanipaniwala. Ang bait kaya nyon walang nakaaway sa school, bigla, naalala ni Celine ang janitress na pumalit sa namatay na janitor. Kung saan pinaniniwalaan niyang napinsala niya ang paa ng babae, at hindi siya nakapag-sorry. Ang bagong tagapaglinis ng school, ano na kayang nangyari sa paa niya? Sino? Si Aling Maria, nakita ko rito kanina, siguro na trauma rin siya sa pangyayari. Lumingon-lingon sa paligid si Jane para ituro ito, pero wala na siya hanggang makauwi sina Celine at Andeng.
Naging headline sa mga news program sa telebisyon ang krimen sa universidad, magkakasamang nanonood ang pamilya rito, at nahagip ng kamera, ang Ale, parang siya ang bagong janitress sa school. Yan bang sinasabi mong naatrasan mo at na-injured ang paa? Celine, hindi makakibuo si Celine, titig na titig sa tinutukoy ng ina, pero may sinabi si Andeng pabulong lang sa kanyang sarili, parang di naman, nakita ko kaya, naglalakad ng diretsyo, parang wala namang pinsala sa paa. Anong sinabi mo, paulit ni Bettina kay Andeng patungkol sa sinasabi nito sa bagong tagapaglinis ng universidad na papasukan ni Celine. Subalit hindi nasagot ni Andeng ang tanong ni Bettina, dahil nabaling ang focus ng tomboy sa ulat sa telebisyon, maging si Celine ay seryosong nanonood na rin doon. Ilang araw na mayagpag sa mga pahayagan, radio at telebisyon ang tungkol sa pagkakatagpo sa naagnas na bangkay ng matandang janitor sa university. Pero nanatili pa ring bigo at hindi matukoy ang salarin nito. Tunog ng school bell, naglalabasan ang mga estudyante. Tumambay muna ang grupo ni Helga sa pasilyo. "Oh, ano, saan tayo ngayon? Guys, weekend na, saan tayo magha-happy-happy?" Hassle naman, naisip mo pa yan, toxic ang dami ng homework na ibinigay sa atin ni Ma'am Kulafu. Kaya nga maggagala muna tayo, bago sumakit ang mga ulo natin sa mga assignment na yan, girl. Tambay muna tayo sa bilyaran ni Juan, daming afam doon. Nagdidiskusyon pa ang grupo nang mapansin ng isa ang paparating na si "Girl, look who's coming." Kakaibang ngisi ang nakita sa mukha ni Helga, saka inilabas kanyang isang paa, sakto sa pagdaraan ni Celine na tila may hinahanap pa sa kanyang bag. At ay natalisod si Celine at paluhod itong bumagsak sa kanilang harapan, nagkalat ang laman ng bag nito sa semento. "Ay, lampa, hahaha," nagtawanan din ibang mga estudyante, bagaman may naaawa. Nakaramdam muli ng matinding pagkahiya, nagkukumahog na pinagdadampot ni Celine ang kanyang mga gamit. Mula sa grupo ng mga estudyante, nakita ni Jane ang nangyayari kay Celine kaya nagmamadali nitong pinuntahan ang bagong kaibigan. "Miss Celine," tinapunan muna nito ng masamang tingin si Helga. Saka ito tumulong kay Celine, umirap lang si Helga, tila balewala sa kanya ang pangyayari. "Oh, may dumating na hero, halina kayo." "Guys, napanood ko na ang ganitong eksena." Nagtatawanan pang umalis ang grupo. Saka binalingan ni Jane ang kaibigan, "Okay ka lang ba, Miss Celine?" Sira talaga ulo ng Helga na yon malamang sinadya kanyang patirin. "O okay lang ako, Jane, salamat." Mula sa karamihang mga nakamasid, sumingit ang isang babae, may talukbong ang ulo nito at natatakpan ng bibig ng face mask, may hawak itong wallet at dustpan.